Ang nakaraan na mula sa Season 1 Part 13 ng Hari ng Karahasan. Madali lang na pinaslang ni Rokan ang kalaban niya gamit ng bagong spawn skill niya na Invincible Rampage na mistulang bagong bersyon ng Domain Expansion. At nagpakita na rin ng Saintess sa pang-apat na syudad ng Central. Mga boss, gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood ng mga video ko kaya i-click nyo na ang subscribe at like button, at i-share nyo na rin ang video sa mga kakilala nyo. Kabanata 96. Makikitang ginagamit ng Saintess ang kanyang kamanghamanghang abilidad para gamutin ang isang lubhang sugatan na lalaki na nababalot ng bendahe. Umakyat na nga si Rokan sa plataporma na kinaroroonan ng Saintess at tinanong ang pagkakakilanlan ng babaeng kaharap niya. Nagpakilala si Rokan bilang miyembro ng garrison ng Crossroad at nandoon siya ngayon para imbestigahan ang Central Continent. Biglaan na lang na nagulat ang Saintess sa inilabas ni Rokan sa loob ng damit niya. Ito ay isang lalagyan na punong-puno ng pera at intensyon ni Rokan na ialay ito sa templo. At ang kapalit ay ang kahilingan ni Rokan na patibukin ulit ng Saintess ang isang puso niya na nasira, karagdagang hiling pa niya na unahin ng Saintess ang kanyang problema. Pagkalipas ng ilang sandali, tuwang-tuwa na ulit si Rokan na nakangiti dahil sa nararamdaman niya ngayon na dalawang puso niya na masiglang tumitibok sa kanyang dibdib. Pati si Rokan ay hindi niya inaasahan na buti na lang sa epekto ng bagong titulo niya ay walang reklamo na inuna siya na pagalingin ng Saintess sa harap ng napakaraming tao. Pinitik niya na nga ang kanyang daliri at inumpisahan niya na ang kanyang preparasyon bago pa makarating ang ibang mga manlalaro sa Central Continent. Ang unang ginawa niya ay opisyal na siyang nagparehistro para maging mamamayan ng unang bayan na tinatawag na Taimura. Kaya ngayon ay nakuha niya na ang rare-rated na titulong First Citizen na ang epekto ay kinikilala na siya bilang isang marangal na mamamayan ng unang bayan ng Central Continent na Taimura. Pangalawa ay umangkin ng ari-arian para magpatayo ulit ng departamentong tindahan na malapit sa mga tirahan. Nakangiting dinidilaan niya ang kanyang bibig habang inihahanda niya ang kanyang plano na makaipon ulit ng limpak-limpak na ginto. Ang pangatlo at panghuli sa listahan ng kanyang preparasyon ay ang gamitin ng buo ang gantimpalang na panalunan niya sa laban niya sa Twin-Headed Ogre. Kaya dumiretso na si Rokan sa smithy ng syudad. At hindi makapaniwala ang nagbabantay na dwarf sa nasisilayan niyang kumikinang na battle axe ng Twin-Headed Ogre. Nagmamayabang ulit si Rokan na humaba pa ang kanyang ilong na sinabi na gusto niya rin magpagawa ng custom-made na mga piraso ng armor. Dahil sa kagustuhan ni Rokan ay nilista ng dwarf na 6 na piraso ng armor ang kanilang kailangang gawin at dahil sa 5 piraso lang ang ginagawa nila sa isang araw, ay pinapabalik ulit si Rokan pagkalipas ng 2 araw. Naasar naman si Rokan na umalis dahil kapag sa crossroad siya nagpagawa ay tatapusin agad nila ang pinapagawa niya basta may sapat na pambayad siya. Kaya pumunta na muna si Rokan sa Tower of Proof at hinarangan agad siya ng 2 gwardiya na nagbabantay at tinanong nila ang pagkakakilanlan ni Rokan. Magalang na nagpakilala si Rokan bilang isang true berserker, dahil sa napansin nila na kwalipikado naman si Rokan na pumasok ay pinagbayad na lang siya ng 5 ginto. Hiniling na lang ng gwardiya na sana ay umayon kay Rokan ang kapalaran at huwag siyang mamatay habang tumataas sa Tower of Proof. Alam ni Rokan na itong pinakatanyag na toreng pinasok niya ay isang mapanganib na tore na napupuno ng iba't ibang hamon kung saan kailangan patunayan ng isang manlalaro ang kanyang karangalan at lakas. Habang tumataas ang palapag na naaabot ng manlalaro ay mas lumalakas naman ang mga halimaw na kailangan niyang harapin, kung saan kailangan niya munang paslangin ang lahat ng halimaw na kaharap niya bago siya makapunta sa susunod na palapag. Walang kagamitan na mahuhulog galing sa mga halimaw pero may buwanang gantimpala sa mga nangungunang 100 manlalaro. Para sa unang halimaw na kailangan paslangin ni Rokan sa unang palapag ay ang level 1 na delinquent chipmunk na inosenteng kumakain lang ng kanyang pagkain. Hindi pa buong inilalabas ni Rokan ang kanyang axe ay nanginginig na agad sa takot ang mga level 1 na chipmunks. Pati si Rokan ay nakukonsensya na kahit na sa isang indayog lang ng kanyang axe ay nakagawa na agad ng malaking pinsala kung saan walang magawa ang mga malilit na chipmunks kundi tumilapo na lang habang umiiyak. Kasabay nito ay ipinahayag na ng Tower of Proof na napagtagumpayan na ni Rokan na tapusin ang unang palapag. Tinanong na nga ng sistema kung gusto na ni Rokan na pumunta sa pangalawang palapag pero pinili niyang ulitin pa ang palapag na kinaroroonan niya. Kaya ngayon ay nabuhay muli ang mga inosenteng chipmunks na nagpapawis na agad dahil hindi man lang makalabas sa aninong pinanggagalingan nila.
Nagliliwanag ng pula ang mata ni Rokon na nakangiti dahil may plano pa pala siya sa kakaiba niyang desisyon. Patuloy na nga si Rokon sa kanyang pag-indayog niya ng kanyang axe habang nakangiti. Nagliliwanag na ang mga mata ni Rokon ng kulay asul at may bilang din na patuloy na tumataas na mistulang kailangan niyang abutin ang bilang na 1,000. Hanggang sa naabot niya na nga ang pang 1,000 na pag-ulit sa unang palapag. Kaya ibig sabihin ay 1,000 beses niyang pinagpapaslang ang mga inosenteng level 1 delinquent chipmunks. Ipinahayag na nga ng sistema na nakuha na ni Rokon ang rare-rated na titulong one-shot man at siya rin ang kauna-unahang manlalaro na nakakuha ng titulong ito, habang pinapakita ang mga napaslang niyang mga chipmunks. Ang mga epekto ng titulong ito ay kaagad na pagkapaslang ng kanyang kalaban kapag ang normal na atake niya ay pinapababa ang buhay ng kanyang kalaban ng mas mababa pa sa 20%. At ang reputasyon niya rin ay bababa ng 500 dahil sa ginawa niya. Kahit na may negatibong epekto ang titulo niya ay mistulang may masamang balak pa si Rokon na nababalot ang paligid niya ng pulang enerhiya, nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mga mata, at nakakapangilabot ang kanyang ngiti. Napagdesisyonan na nga ni Rokon na pumunta na sa pangalawang palapag kaya may lagusan na nababalot ng itim na enerhiya ang nagpakita sa harapan niya kung saan may hagdan lang siyang kailangan daanan. Pumasok na nga si Rokon sa lagusan kung saan nagkukulay pula pa rin ang kanyang mata at naguugat pa ang kanyang panga na nakangiti. Kabanata 97. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay ipinahayag na ng sistema na napagtagumpayan ni Rokon na tapusin ang pang-54 na palapag ng Tower of Truth. Pero hindi pa siya tapos sa palapag na ito kaya pinindot niya ang retry floor kung saan uulitin niya ulit ang palapag na kinaroroonan niya ngayon. Sa ngayon ay si Rokon ang nangunguna sa ranggo sa lahat ng palapag dahil bukod sa siya lang ang nag-iisang manlalaro na pumasok sa Tower of Truth ay patuloy pa rin niya na inuulit ng maraming beses ang mga palapag na napagtatagumpayan niya. Kaya sa ngayon ay maraming lihim na titulo na nakuha si Rokon pero hindi pa rin siya natutuwa dahil kahit isa sa mga nakikita niyang titulo ay walang espesyal na kapakipakinabang sa kanya. Maliban lamang sa isang passive skill na tinatawag na Sixth Sense na nagbibigay sa kanya ng abilidad na madaling pansinin ang atake ng kalaban. Napagdesisyonan niyang huwag na muna ipagpatuloy pa na akyatin ang Tower of Truth dahil ngayon ay gusto niya munang makakuha ng libreng mga tagumpay. Kaya pumunta na si Rokon sa isang lugar na napapalibutan ng maraming mamamayan. Isang anyo ng libangan ng lahat ng species, ang Central Arena na nasa Taimura. Pagkabukas pa lang ni Rokon ng pintuan ay pinagtitinginan na agad siya ng napakaraming mga mata. Habang naglalakad siya paloob ng silid ay iba't ibang species ang nagmamasid sa katawan ni Rokon na parang may panibago silang biktima. Dumiretso si Rokon na kinausap ang nagbabantay at sinabi niyang gusto niyang magrehistro para sa arena, tinanong ng nagbabantay kung ano ang ranggo niya. At habang pinagtitinginan pa rin ng elf, dwarf, goblin, at pati na rin ng tao si Rokon ay mapagpakumbaba na sinabi niya lang na isa siyang sundalo. Kaya iniabot na ng nagbabantay ang token ni Rokon at tinanong pa nito kung gusto niya na bang makipaglaban. Ngumiti lang si Rokon na pinagmamasdan ang hawak-hawak niyang token at sinabing oo naman, walang problema sa akin. Ang arena o tinatawag din na kapalaran ng mga manok ay may simple lang na patakaran. Kailangan lang ng nakikipaglaban na paslangin ang kalaban niya o siya ang mapapaslang. At ang pinakamalaking kalamangan ni Rokon ay pwede niyang gamitin ang skill niyang berserk sa bawat laban niya kaya hindi niya mapigilan ng ngumiti dahil walang siyang mahahanap na ibang lugar na tulad ng arena kung saan pwede siyang magpakabaliw ng walang negatibong epekto na mangyayari sa kanya. Tumaginting na nga ang token ni Rokon na nangangahulugan na oras niya nang makipaglaban sa isang NPC. Tumayo na siya na natutuwa dahil alam niyang ang level ng NPC na kakalabanin niya ay hindi pa tataas sa level 190. Nagliliwanag pa ng kulay pula ang kanyang mga mata na parang mga mata ng isang dragon at binigkas niya na nga ang salitang teleport. Nagpakita na nga ang kalaban ni Rokon na level 150 na may palayaw pa na Slayer of Ten Mashimo. Isang matanda na nagkukulay puti na ang mga buhok at may hawak-hawak na mahabang espada sa kanyang kanang kamay. Mayabang pa ang ekspresyon ng matanda na itinuro ang kanyang hintuturo kay Rokon at sinabihan siya na huwag siyang kabahan kahit na ito pa lang ang unang laban niya sa arena. Habang nagsasalita pa rin ang matanda ay mabilis siyang nawala sa kinatatayuan niya at agad na nagpakita sa harapan ni Rokon, nakahanda na ang kanyang espada na kumikinang, habang si Rokon ay nakatayo pa rin na parang hindi pa niya napansin ang kilos ng matandang kalaban niya. Pero biglang tumalsik ng dugo ang gitnang bahagi ng mukha ng matanda.
Nakangiti na pala si Rokon na ginamit ang kanyang axe para hatiin ang buong katawan ng mayabang na matanda na mabilis na lumapit sa kanya. Ipinahayag na nga ng sistema na nanalo si Rokon sa laban niya pero halata sa mukha ni Rokon na parang nanghihinayang pa siya dahil hindi niya sinasadyang paslangin ng ganun kadali ang kalaban niya. Nakatayo lang si Rokon na pinagmamasdan ang kalaban niyang naglalaho na habang ang mga nanunood sa laban nila ay naghihiyawan na ng malakas sa hindi kapanipaniwalang laban na nasaksihan nila. Inihanda lang ni Rokon ang kanyang sarili at nakangiting hindi na makapaghintay sa susunod na kakalabanin niya. Tumilapo na nga ang katawan na napugot ulo pa ang sumunod na kalaban ni Rokon. Hindi pa tapos si Rokon sa pagpaslang niya ng mga kalaban niya. At ang sumunod ngang kalaban niya ay nawala pa ang pantaas na kalahati ng katawan nito. Lumabas na ang sunod na kakalabanin ni Rokon na level 167 na may palayaw na Rock Fist Dork. Pero walang pake si Rokon kung sino man ang kaharap niya at agad na nga siyang tumalon, kumikislap ang kanyang mata na nakangiti, at nakahanda na ang kanyang axe para pumaslang. Umabot na ang hating gabi ay patuloy pa rin na pumapaslang si Rokon ng mga biktima niya. Hanggang sa namamataan na ang sinag ng araw ay hindi pa rin matigil si Rokon na humiwa ng mga kalaban niya. Ipinahayag na nga ng sistema na may kabuuang 30,276 na puntos sa arena si Rokon. Habang kapansin-pansin na inuupuan lang ni Rokon ang bangkay ng mga pinaslang niyang mga NPC na magkakaiba ang species. Ang bilang ng kanyang napagtagumpayan pala ay eksaktong 300 na laban na tinapos niya lang sa loob ng 2 araw. Pero nagrereklamo pa si Rokon na may ginagawa na namang kakaiba na ekspresyon sa mukha niya dahil ang sistema ay nagtatala lamang ng hanggang 50 magkakasunod na tagumpay. Iniisip niya na lang ang kanyang rare-rated na titulong 50 wins streaker na nakuha niya pagkatapos ng ika-50 tagumpay niya sa arena. Ang epekto ng titulong ito ay pwede nang makagawa si Rokon ng aura na mananakot at magpapahina sa mga kalaban niya. Binuksan na ni Rokon ang tindahan ng arena, at binili niya ng 20 beses ang magic graded na warrior's reputation na nagpapataas ng 100 reputasyon niya sa bawat paggamit nito. Kaya sa kasalukuyan ay may 2,966 na reputasyon si Rokon pero halata pa rin ang pagkaasar niya dahil mas mataas pa sana ang reputasyon niya ngayon kung hindi lang dahil sa negatibong epekto ng pagpaslang niya ng napakaraming level 1 na chipmunks. Nagpatuloy na nga si Rokon sa paglilibot niya sa bayan ng Taimura. Hanggang sa nakarating na siya sa gusto niyang puntahan, ang bulwagan ng mga kabalyero. Magalang na nagpakilala si Rokon sa nagbabantay at sinabi niyang gusto niyang pataasin ang kanyang ranggo upang maging kabalyero. Napagdesisyonan ng nagbabantay na kabalyero na kwalipikado si Rokon kaya pumayag agad siya sa kagustuhan ni Rokon na promosyon. Pinirmahan na ni Rokon ang dokumento na ginuhitan niya lang ng pagmumukha niya na nakalabas pa ang kanyang dila. Ipinahayag naman ng sistema na ang isang kabalyero ay pinaglilingkuran niya ang kanyang Panginoon kaya hinihikayat na nito si Rokon na maghanap ng Panginoon na pag-uukulan niya ng kanyang espada. Tinanong na rin ng nagbabantay na kabalyero si Rokon kung sino ang Panginoon na gusto niyang pagsilbihan habang ang ginagawa lang ni Rokon ay pinaglalaroan lang ng uso niya ang panulat na ginamit niya para pumirma. Alam ni Rokon na hindi pa siya totoong kabalyero, dahil kailangan niya munang gawin ang Knight's Pledge sa isang Panginoon na pag-uukulan niya ng kanyang espada. Ito rin ang rason kung bakit hindi pa ipinapahayag ng sistema na nakuha na ni Rokon ang titulo na ibinibigay sa unang manlalaro na naging kabalyero. Nagkamaya na ang dalawa at hiniling pa ng nagbabantay na swertihin si Rokon sa kanyang gagawin. Iniisip ni Rokon na kailangan niyang isipin ng mabuti ang Panginoon na pagsisilbihan niya dahil maraming sakim na NPC ang humahadlang mismo sa sarili nilang kabalyero. Pero walang plano si Rokon na maging isang malayang kabalyero lamang at may naisip na rin siyang lugar na pupuntahan niya. Pero bago siya pumunta doon ay napangiti na lang si Rokon dahil may iba pa siyang balak na gawin bago puntahan ang Panginoon na pagsisilbihan niya. Kabanata 98. Pumunta na muna si Rokon sa asosasyon ng sangkatauhan sa syudad ng Central para ituloy ang race quest, at dahil sa kabalyero na ang ranggo niya ngayon ay sigurado siyang hindi nila siya bibigyan ng pambasura na mga quest sa pagkakataong ito. Nakapagtataka naman sa matandang lalaki na nagbabantay na gumawa pa ng sulat si Harvan para ipaalam sa kanila na pinapapunta niya si Rokon sa asosasyon nila. Itinapon lang ng matanda ang sulat na nanggaling kay Harvan at mistulang ayaw niya pang tanggapin si Rokon dahil marami na raw siyang kapaki-pakinabang na mga kabalyero na pwede niya lang utusan. Pero nakahanda na si Rokon sa sasabihin ng matanda,
Nagmumukhang kontrabida ang pagmumukha niya na parang may masamang plano, at may inilabas ang kanyang kamay na lalagyan. Iginiit pa ng matanda na hindi siya matutukso sa kahit na anong ibibigay sa kanya pero patuloy lang na binuksan ni Rokan ang lalagyan na naglalaman ng bagay na kumikinang. Hindi na ngayon makapaniwala ang matanda sa kumikinang na bagay na nasasaksihan ng kanyang mga mata. Kakaiba lang ang mukha ni Rokan na parang isang negosyante na niloloko ang customer niya habang pinapakita ang lalagyan na punong-puno ng kumikinang na mga hiyas. Samantalang ang matanda ay parang matatanggal na ang kanyang mga mata at nahulog na lang ang kanyang panga sa kanyang pagkakagulat. Nahihiya pa ang matanda na dahan-dahan na kinukuha ang lalagyan ng mga hiyas na sinabi na ngayon niya lang naalala na may misyon pala siya para kay Rokan, at si Rokan naman ay nakakagawa lang ng kakaibang hugis na mukha na napapaluhan na lang sa tuwa. Naging seryoso na nga ang ekspresyon ng matanda at tinanong niya si Rokan kung alam niya ba ang alamat ng pyramids. Napag-alaman nila na may mga nilalang sa mga pyramids na hindi nabubulok pero patuloy pa rin na nabubuhay, kaya ang kailangang gawin ni Rokan ay imbestigahan ang problemang ito. Ibinigay na nga kay Rokan ang quest na Never-Rotting Creatures, kung saan kailangan niyang kumpirmahin kung totoo bang may mga nilalang na hindi namamatay at hindi rin nabubulok, at ang kanyang magiging gantimpala ay nakabase sa kung paano niya tatapusin ang quest. Alam ni Rokan na hindi matatapos ang quest sa simpleng pagkumpirma lang kung totoo bang may mga nilalang na hindi nabubulok. Alam niya na rin na sa sandaling madiskubre niya ang mga nilalang na ito ay sigurado siyang magkakaroon sila ng labanan. Makukumpleto lang ang quest kapag nakuha na ni Rokan ang Bloodstone na alam niyang hindi niya pa magagawa sa ngayon. Habang minamahal ng matanda ang lalagyan na hinahalikan niya ay nag-aalala naman si Rokan dahil ang mga nilalang na kailangan niyang harapin sa quest na kabibigay lang sa kanya ay nasa level 240 o mas mataas pa. Marami rin sa mga halimaw na ito ay may mga titulo o hindi kaya ay nakakagawa ng espesyal na epekto kaya hindi maiwasan ni Rokan na isipin na parang haharap siya sa isang nakakatakot na halimaw na kayang-kaya lang siyang lamunin ng buo. Pumunta na muna si Rokan sa Central Arena na nasa bayan ng Taimura. Pinalitan niya ang kanyang liga sa arena na para sa ranggo ng kabalyero kaya ibinigay ng nagbabantay ang bagong token ni Rokan na gawa sa pilak. Hindi na muna nakipaglaban si Rokan sa arena dahil ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga maharlikang tao, sapagkat sa ngayon ay kailangan niya munang unahin na gawin ang pangunahing quest. Ngayon ay nakatayo na si Rokan sa harapan ng isang malaking gusali na halatang hindi ito pwedeng pasukan ng kahit sinuman. Nung lumapit si Rokan ay agad na pinahinto siya ng dalawang gwardiya na nagbabantay kaya walang nagawa si Rokan kundi magalang na nagpakilala bilang miyembro ng garrison ng Crossroad. Pagkatapos kumpirmahin ng mga gwardiya ang pagkakakilanlan ni Rokan ay pinapasok na nila siya. Samantalang nagpapawis na inoobserbahan lang ni Rokan ang mga katawan nila dahil iniisip niyang ang cute lang ng mga muscle ni Malkin kumpara sa kanila. Lumapit na nga si Rokan sa nagbabantay at tinanong niya ang impormasyon tungkol sa corrupted na mga halimaw. Tumingin lang ang nagbabantay kay Rokan at hiningi lang ang mapa niya. Pagkatapos lagyan ng mga kulay berdeng marka ang mapa ni Rokan, ay ibinalik na nga ng nagbabantay ang namarkahan na mapa sa kanya. Kasabay nito ay nakuha na rin ni Rokan ang quest na To a Deeper Place, kung saan kailangan ni Rokan na pumaslang ng 3 corrupted na halimaw. At ang mga gantimpala niya ay promosyon upang maging isang miyembro ng Senior Investigative Team at ang Investigative Team Bracelet. Hindi naman mapigilan ni Rokan na matuwa dahil ibinigay na agad ang quest na yun sa kanya. Nagpaalam na nga si Rokan sa nagbabantay na ikinakaway pa nito ang kamay niya habang nagpapaalam kay Rokan. Bukod sa mga quest na ibinigay kay Rokan, ay tumanggap pa siya ng iba't ibang mas simple na mga misyon, na agad niya rin na tinapos. Kaya ngayon ay inaantok na agad si Rokan habang papunta pa lang siya sa susunod na destinasyon niya. Ang ipinagmamalaki ng bayan ng Taimura na mahikang bilog na ginagamit pang teleport. Hindi naman makapaniwala ang nagbabantay na salamangkero sa narinig niyang gustong puntahan ni Rokan na lugar. Pero wala siyang nagawa nung tumango lang si Rokan bilang senyales na alam niya kung ano ang makikita niya sa destinasyon niya. Nag-aktiba na nga ang mahikang bilog na kinatatayuan ni Rokan at kalmado lang siyang nakatayo habang binabalot na ng tubig na mahika ang paligid niya. Sa wakas ay nakapag-teleport na nga si Rokan sa rehiyon ng Remington kung saan makikita na ang pangunahing hanap buhay dito ay ang paggawa ng mga hiyas. Pero hindi pa pala ito ang totoong destinasyon ni Rokan. Dahil ang gusto niyang puntahan ay ang isang lugar sa probinsya na hindi siya kayang i-teleport ng mahikang bilog.
May iisang paraan lamang para makapunta siya doon, at ito ay ang pagsakay niya sa kabayo. Sa kalagitnaan ng madilim na gabi ay nakarating na si Rokon sa rehiyon ng Rinay. Kalahati ng rehiyon na ito ay pinapalibutan ng mga bundok na naglalaman ng mga tanso, pero hindi man lang ito pwedeng minahin ng mga mamamayan ng rehiyon dahil ang lugar ay punong-puno ng mga halimaw. Nakarating na nga si Rokon sa totoong destinasyon na gusto niyang puntahan. Hindi naman makapaniwala ang nagbabantay na gwardiya ng rehiyon na level 181 sa narinig niyang sinabi ni Rokon na gusto niya raw maging kabalyero ng Panginoon nila. Nagulat naman si Rokon hindi dahil sa pagkamangha pero dahil sa pagkadismaya na hindi man lang level 200 ang nagbabantay na gwardiya sa rehiyon na ito, at tumakbo pa nga palabas ang Panginoon ng rehiyon para salubungin si Rokon. Hindi napigilan ni Rokon na mapabuntong hininga nung nakita niyang naghihingalo na kaagad ang Panginoon ng rehiyon na humarap sa kanya, pero may mga rason si Rokon kung bakit ang Panginoon na ito ang pinili niyang pagsilbihan. Ang unang rason ay dahil sa imahe nitong fallen noble. Pangalawa ay ang nakatagong potensyal ng rehiyon, kung saan sa sandaling sasakupin na ito ng rehiyon ng Remington ay makakaranas ng jackpot ang rehiyon ng Rinay na gagamitin nila para pigilan ang pagsakop ng kalaban na rehiyon. Ayaw ni Rokon na mawala sa kanya ang pagkakataong iyon kaya siya na ang nagboluntaryo para maging kabalyero ng rehiyon ng Rinay. Nag-usap na nga si Rokon at ang Panginoon ng rehiyon sa loob ng isang silid at direktang tinanong ng Panginoon ng rehiyon kung ano talaga ang totoong pakay ng pagpunta ni Rokon sa rehiyon niya dahil alam niyang hindi niya kayang bayaran ang isang kabalyero na tulad ni Rokon. Pero nagmamayabang pa na humaba ang ilong ni Rokon na parang si Pinocchio na sinabi niyang hindi niya kailangan na mabigyan ng allowance. Nagulat naman na napatanong ang Panginoon ng rehiyon dahil hindi allowance pero lupa ang hinihingi ni Rokon sa kanya. Bilang mabuting asal pa raw ay iminungkahi ni Rokon na gumawa sila ng kontrata na tatagal lang ng 1 taon, pero sa kaloob-looban ni Rokon ay may masamang nilalang na naman ang may kakaibang plano sa 1 taon na aangkinin niya ang lupa na gusto niyang makuha. Dagdag pa ni Rokon na kung may mahahanap na mineral sa lupa na ibibigay sa kanya ay kusang loob niyang ibabalik ang karapatan sa lupa sa Panginoon ng rehiyon. Dahil ang punterya niya lang ay ang pangangaso ng mga halimaw sa lugar. Nakangiti na parang nagtagumpay ang masamang balak ni Rokon nung sumang-ayon ang Panginoon ng rehiyon sa kanyang iminungkahi, pero may kondisyon pa pala siya na kailangan may kasama si Rokon na 3 sundalo kapag nangangaso siya ng mga halimaw. Kaya lumuhad na nga si Rokon sa harapan ng Panginoon ng rehiyon at sinabi pa niyang karangalan niya na paglingkuran ang lalaking kaharap niya ngayon. Inilabas na ng Panginoon ng rehiyon ang kumikinang niyang espada. Nagliliwanag ng kulay asul ang kanyang mga mata. Nagpakilala siya bilang si Dekeren von Rinay, at simula sa sandaling ito ay opisyal niya ng magiging kabalyero si Rokon. Nakangiti na nagliliwanag ng kulay pula ang mga mata ni Rokon at naging kabalyero na nga siya ng rehiyon ng Rinay. Ang rason ng malaking ngiti ni Rokon ay dahil alam niya na ang lugar na ibibigay sa kanya ay parang isang gintong lugar na malapit ng mapasa kanya. Ano kaya ang totoong layunin ni Rokon kung bakit gusto niyang mapasa kanya ng 1 taon ang isang parte ng lupa na nasasakupan ng rehiyon ng Rinay? Magbabahagi kaya si Rokon ng kayamanan na mahahanap niya sa lupang iyon o talagang para sa kanya lang ang nakatagong kayamanan na nasa lupa na ibibigay sa kanya? Abangan bukas o sa mga susunod na araw para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.